Shadows of Betrayal. Isang gabi ng kasiyahan ang naganap sa isang sikat na bar sa lungsod. Si Alicia, isang masayahin at matagumpay na dalaga, ay nagdiwang ng kanyang kaarawan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Bianca. Sa kabila ng mga ngiti at tawanan, may lihim na inggit si Bianca sa buhay ni Alicia. Sa tingin niya, hindi patas na nasa kanya na ang lahat. Kagandahan, kasikatan at isang mapagmahal na nobyo habang masaya silang nagiinuman. Lihim na inilagay ni Bianca ang gamot sa inumin ni Alicia. Unti-unting nakaramdam ng pagkahilo si Alicia at tuluyang nawalan ng malay. Sa kasiyahan ng tagumpay ng kanyang plano, tinawag ni Bianca ang isang waiter at nagpanggap na aalagaan ang kaibigan. Waiter, take her to the room I rented. Yes, ma'am. Sigurado po ba kayong okay lang siya? Of course. Medyo nalasing lang siya. Kailangan na niyang magpahinga. Okay po, ma'am. Ako na ang bahala sa kanya. Ngunit sa isang di inaasahang pangyayari, nagkaroon ng pagkakamali. Ang waiter ay nagkamali ng silid at dinala si Alicia sa kwarto ng isang kilalang mayaman na si Sebastian Villarreal. Guwapo, matipuno at kilalang bachelor. Si Sebastian ay kakarating lamang mula sa isang business trip at uminom din ng ilang baso ng alak. Pagpasok niya sa kwarto, laking gulat niya nang makitang may babae sa kanyang kama. Who are you? Bakit ka nandito? Hindi sumagot ang babae at dahil sa kalasingan, ang lahat ay tila isang panaginip. Sa pagitan ng malabo nilang ulirat, naganap ang isang bagay na babago sa kanilang mga buhay. Kinabukasan, nagising si Alicia sa ilalim ng kumot. Ang kanyang ulo ay tila dinadaganan ng matinding sakit. Sa tabi niya natutulog si Sebastian. Napatayo siya, bumagsak ang mga alaala ng gabing nagdaan, ngunit wala siyang malinaw na maalala. Ano ang nangyari? Sino ka? Ako si Sebastian Villarreal. Pero bakit ka nandito? Bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ng pinto at pumasok ang boyfriend niya, si Marco, na kasunod ni Bianca. Ano to, Alicia? Ikakasal na tayo. Pero anong ginagawa mo dito kasama ang ibang lalaki? Marco, hindi ko alam. Huli kong natatandaan ay nasa bar ako kasama si Bianca. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Bakit ko paniniwalaan yan? Halos kasal na tayo at ganito ang ginagawa mo. Marco, baka naman may paliwanag si Alicia. Sa galit, sinuntok ni Marco si Sebastian. Hindi ko rin alam kung paano siya napunta rito. Hindi ko siya kilala hanggang kagabi. Marco, mahal kita. Maniwala ka sa akin, wala akong ginawang masama. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa at pag-iyak, tinalikuran siya ni Marco. Tapos na tayo, Alicia. Hindi ko na kayang pagkatiwalaan ka. Umalis si Marco ng walang lingon-lingon. Samantala, si Bianca ay lihim na natuwa sa nangyari, ngunit napuno rin ng inggit nang malaman niyang pinanagutan ni Sebastian ang nangyari. Hindi ko intensyon ang nangyari, pero hindi ko rin kayang balewalain ito. Alicia, handa akong panagutan ng lahat. Sigurado ka ba? O, papakasalan kita sa lalong madaling panahon. Kaya huwag ka nang umiyak. Salamat. Kalaunan, inalok ni Sebastian si Alicia ng kasal upang protektahan ang kanyang reputasyon. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, pumayag si Alicia. Naging enggrande ang kasal nila at naging usap-usapan sa lipunan. Subalit lalong naiinggit si Bianca dahil isang bilyonaryo at gwapo ang nagpakasal kay Alicia. Hindi pa ako tapos sa'yo, Alicia. Sa ilalim ng kanyang pekeng ngiti, muling nagbalak si Bianca ng masama. Gusto ko siyang mapahiya. May plano ako, kailangan ko lang ng tulong mo. O sige, handa kitang tulungan. Basta malaki ang ibabayad mo. Here is my money. Basta siguraduhin mong sisirain mo siya. Makakaasa ka. Masayang sinabi ni Ramon habang hawak ang pera na nasa sobre. Unang pagtatangka niya ay ang pagpapakalat ng tsismis tungkol sa pagkatao ni Alicia. Ipinadala niya ang mga maling impormasyon sa social media na naglalaman ng pekeng litrato at mga kasinungalingan. Sebastian, bakit may ganitong mga post tungkol sa akin? Hindi ko naman ito ginawa. Hayaan mo ako, mahal. Ako ang bahala rito. Ginamit ni Sebastian ang kanyang mga koneksyon upang matunton kung saan nanggaling ang mga pekeng balita. Pinatanggal niya ang lahat ng mapanirang posts at kinasuhan si Bianca ng cyber libel. Hindi pa rin sumuko si Bianca. Sa susunod na pagkakataon, sinubukan niyang siraan ng negosyo ni Sebastian
sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang disgruntled client. Kapag bumagsak ang negosyo niya nang dahil kay Alicia, iiwanan niya ito. Gumawa si Bianca ng maling contract at si Alicia ang nagpapirma sa investor. Para si Alicia ang masisi, ngunit muling nabigo si Bianca. Agad na nalaman ni Sebastian ang kanyang plano at kinompronta siya. Bianca, ano man ang gawin mo, hindi mo na kami masisira. Hindi ka na makakasakit pa. Sa huli, nahulog si Bianca sa sarili niyang bitag. Kinasuhan siya at pinagbawalang lumapit kay Alicia at Sebastian. Kalaunan, nagkaroon sila ng isang anak na nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, pinatunayan ni na Sebastian at Alicia na ang tunay na pag-ibig ay kayang manaig laban sa anumang pagtataksil. Sa kanilang veranda, may tahimik na gabi habang yakap-yakap ni Sebastian si Alicia. Nakatingin sa bituin kasama ang kanilang bagong silang na anak na si Myla. Ang lamig ng hangin ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ay hindi ko akalaing darating ang araw na ganito ako magiging buo, Alicia. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ikaw at si Myla ang dahilan kung bakit ako muling naniniwala sa pag-ibig. Marami tayong pinagdaanan, Sebastian. Pero hindi ko ipagpapalit ang lahat ng sakit at pagsubok kung ang kapalit naman ay ito, ang pamilya natin. Ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Hindi perpekto, hindi palaging masaya, pero laging matatag. At kahit ilang beses tayong subukin ng buhay, alam kong kakayanin natin dahil pinili nating magmahal sa kabila ng lahat. Hindi kita bibiguin at ang anak nating si Myla. Ang buhay natin ay patunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa anumang pagtataksil. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak, naramdaman nila ang kapanatagan na matagal nilang hinanap. Sa gabing iyon, isinumpa nilang patuloy na lalaban para sa kanilang pagmamahalan. Isang pagmamahalang mas pinatatag ng mga pagsubok.